Sa dami ng taon na lumipas, may mga alaala pa rin ayaw mamatay. Gaya ng halimuyak ng tuyong dahon ng saging o ang tunog ng alulod kapag tag-ulan. May mga tunog at amoy na parang lagusan pabalik sa isang gabi ng matinding takot. Ako ay nasa gitna na ng aking buhay ngayon. May sarili ng pamilya, may mga anak. Pero sa tuwing ako'y napapadaan sa lumang bahagi ng aming probinsya, lalo na kapag palubog na ang araw, hindi ko maiwasang balikan ang gabing iyon. Ang gabing halos mapatid ang hininga ko sa takot. Ang gabing inabangan kami ng isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag magpahanggang sa ngayon. Ang lolo ko, kilala ito sa amin bilang masungit, tahimik, pero matalino at may matibay na paninindigan. May mga kwento-kwento sa aming baryo na may alam siya sa mga bagay na hindi para sa lahat. Noon, hindi ko yun gaanong pinapansin. Bata pa ako at ang tingin ko lamang sa kanya ay isang matapang na matanda na marunong manghuli ng hipon gamit ang kamay at gambat. Pero pagkatapos ng gabing yun, naintindihan ko kung bakit takot sa kanya ang ilang matatanda at bakit palaging may tinatagong maliit na bote sa loob ng kanyang supot. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lamang muling binuksan ang kwentong ito sa isipan ko. Siguro dahil masyado ng tahimik ang mga gabi, o baka dahil nagsisimula ng magtanong ang mga anak ko tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At sa panahong lahat ay may paliwanag at mayroong siyensyang pinaniniwalaan, naiisip ko, baka kailangan na ring marinig muli ang kwento ng mga panahon na mas totoo ang misteryo kesa sa lohika. Ang kwentong ito ay hindi ko nais gawing panakot. Hindi rin ito para sa mga mahihilig lamang sa kababalaghan. Isa itong paalala na minsan sa ilalim ng mga aninong walang pangalan, sa likod ng mga kakahuyang tahimik at madilim, may mga matang nagmamasid at minsan nag-aantay lamang sila ng tamang gabi para muling tumambang. Isa sa mga paborito kong alaala tuwing tag-araw ay ang pagsama ko kay Lolo sa panguhuli ng hipon. Hindi man kami madalas magkwentuhan ng malalim, sapat na ang katahimikan naming dalawa habang binabagtas ang ilog sa likod ng palayan. Maaga pa lamang ay gising na kami. Suot ko ang tsinelas na pudpud na ang kilid, habang si Lolo naman ay may bitbit na lambat at isang plastik na lalagyan. Lumang-luma na ang kanyang lambat, pero mainam pa ang pagkakaayos niya dito. Sa likod ng kanyang bewang, nakasukbit ang kanyang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Ang sabi niya, ito daw ay pang-anting, na kapag mayroon daw aswang, umiinit ito. Natawa na lamang ako noon, inaakala kong biro lamang niya ito. Pero kahit anong tawa ko, hindi siya ngumingiti. Tahimik lamang niyang isnuksok muli sa supot ang maliit na bote. Naglakad kami papuntang ilog habang sumisikat pa lamang ang araw. Tumutunog ang mga tuyong damo sa bawat paghakbang namin. At sa di kalayuan, naririnig ang tunog ng lumang transistor na radyo mula sa katabing bahay ng bukid. Pinubulong nito ang lumang kanta ni Fred Panopio. Nauwi ka pa ni Lolo habang inaayos ang nakasabit na dahon ng saging sa aking buhok. Huwag mong tatanggalin ang sanga yan sa may noo mo. Swerte yan, hindi ka kakabagan pag nabasa ka. Natumango lamang ako. Noon, parang ordinaryong paalala lamang ang lahat. Pero ngayon, naiisip ko, baka proteksyon nga talaga ang lahat ng mga yon. Na pagkarating namin sa may ilog, sinimulan naming ibaba ang lambat sa bahaging may agos. Liyaan naming tangayin ito ng tubig habang inaabangan kung may mahuhuli. Habang nakaupo kami sa gilid,
Nagbukas si Lolo ng binalot na kanin sa dahon ng saging. Amoy ulam na may bagoong at itlog. Simple, pero pinakamasarap na tanghalian sa buong mundo para sa batang kagaya ko. Natanong ko sa kanya habang kami ay kumakain. Lolo, totoo bang may aswang dito? Hindi agad sumagot si Lolo. Tumingin muna siya sa may langit. Parang tinitimbang ang kanyang isasagot. Apo, kung minsan, hindi mo na kailangang tanungin pa ito. Kung marunong kang makinig, sila na mismo ang magpaparamdam sa'yo. Natumahimik ulit kami. Ang tunog ng umaagos na tubig at huni ng mga ibon lamang ang maririnig. Hanggang sa maramdaman naming kumikilos ang lambat. Sabay kaming tumayo. May mga huli nga. Nasa panahon yon wala pa akong ideya na ang simpleng araw na yon ay magiging huling araw na ng katahimikan. Ang gabi ng lagim. Pagkatapos naming manghuli ng hipon, naglakad kami papauwi habang papulubog na ang araw. Tumahimik na rin ang mga ibon sa may palayan. Ang mga aninong dati ay nakakatuwa. Ngayon ay unti-unting nagiging kahina-hinala. Pagkarating namin sa kubo ni Lolo, isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid sa gilid ng kakahuyan. Na dito'y agad siyang nagsindi ng kasera. Habang ako naman ay naglalaro pa sa may silong, sinusubukong pagmasdan ang mga hipon sa loob ng timba habang inaabot ng anino ng gabi ang buong paligid. Bigla kong narinig ang isang mahinang kaluskos doon sa may likuran ng bahay. Hindi ito tunog ng hayop o ng anumang hangin. Mas mabigat, parang may nagpaparamdam. Natanong ko sa kanya habang papaakyat ng hagdan. Lolo, may tao po ba sa may likod? Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang maliit na botelyang palagi niyang dala. Binuksan niya ito, saka inilapit doon sa may bintana. At dito, nakita kong nanginginig ang likidong laman. Parang bumubula. At sa ilalim ng ilaw ng gasera, napansin kong tila umiinit ang salamin ng bote. Parang nanlilimahid ang singaw sa kanyang palad. Nabulong ni Lolo habang tinatakpan ng bote. May gusto mang biktima ngayong gabi ha? Na dito ay nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin tungkol doon. Pero kita ko sa mukha niya ang bigat ng sitwasyon. Tumahimik na siya habang kinukuha ang balisong mula sa may lumang baul. Hinugot niya ito at tila tumalim ang kanyang pagtingin. Pag may gumagalaw sa bubong, huwag kang lalabas. Kapag may kumulusko sa bintana, huwag kang sumilip. Tumingin ka lang sa akin. Na dito ay tumango ako. Bagamat ako'y nanginginig, kahit bata pa lamang ako noon, alam kong hindi basta-basta ang nararamdaman ng lolo ko. Hindi ito takot, kundi isang paghahanda. Katulad ng isang sundalo bago sumabak sa labanan. Lumalalim ang gabi. Sa labas ng bahay, nagsimula ng humuni ang mga kuliglig at mga palaka. Pero may mga tunog na hindi dapat naroon. Mga mahinang pagsutsot, mga kaluskos ng tuyong dahon, at isang pagbulong na tila nagtatatlong boses. Parang may nagpupulong sa may dilim. Muling tumingin si Lolo sa may bintana. Sa kamarahang bumulong. Hindi hayop ang gumagalaw sa may parte ng gubat na yan. Dahil sa mga sinabi niya, dumikit ako sa kanya habang pinatay na niya ang gasera. Nais niya raw ay madilim sa loob ng bahay para mas maliwanag ang labas. Mas kita ang anino ng mga gustong pumasok. Nahuli niyang sinabi bago kami muling manahimik na wika niya. Apo, makinig ka lamang.
Huwag kang gagalaw. At doon, sa katahimikan ng gabi, nagsimula ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Ang gabing tumambang sa amin ang mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Na habang nakakubli kami sa loob ng kubo, nakapatay ang mga ilaw at tanging liwanag ng buwan lamang sa labas ang nagbibigay anyo sa aming paligid. Narinig kong bumuntong hininga si Lolo na mahina niyang simula, halos pabulong. Apo, may ikukwento ko sa iyo para malaman mo kung bakit hindi basta-basta ang ganitong mga gabi. Makinig ka sa kwento ko. Na dito ay tumango ako kahit kabado. Nakikinig ako ng buong buo. Na ayon sa kwento ni Lolo, sa kabilang sitio, may isang lalaking nagngangalang Lando. Matipuno ito, masipag. Pero isang gabi, habang papauwi ito galing ng panlalambat, may nakita raw siyang anino sa may tabi ng ilog. Hindi kalakihan, pero napakabilis kung kumilos. Una ay akala niya ay aso ito o baboy, kung kaya ay hinabol niya ito. Na dito'y tumigil sandali si Lolo. Parang iniisip kung dapat pa ba niyang ituloy. Huminga ito ng malalim at muli siyang nagpatuloy. Na kinabukasan daw na yun, nakita si Lando sa may tabing kubo nila. Basang-basa ng putik, walang saplot at namumutla. Hindi na ito nagsasalita. Na ilang araw lamang, bigla na lamang sumisigaw kahit walang tao. Palagi raw niyang sinasabi, ang mata, ang mga mata nila, ang mga mata nilang hindi pang tao. Dito ay napalunok ako. Bumigat ang aking dibdib. Ayoko na sanang marinig ang mga susunod. Pero nagpatuloy si Lolo. Na magmula daw noon, wala nang pumapasok sa gubat ng mag-isa ang binatang si Lando. Hanggang ngayon, nandoon pa rin sa kanilang bahay at wala nang kinikilala. Tumahimik kami ng saglit. Sa labas, may kumuluskos sa may kawayan. Kumapit ako sa may baro ni Lolo at dito'y pinagpatuloy niya ang kanyang sumunod na kwento. Na minsan daw, si Aling Pasing, ang kapitbahay namin, nakakita ng nilalang sa may gulod. Akala niya ito'y tao dahil nakasuot ito ng lumang barong. Pero ang pagkilos, parang hayop. Gumagapang gamit ang kamay at paa. Na ang maski nilabutan siya, ito raw ay walang tigil na tumatawa. Natanong ko naman kay Lolo, ito ba ay tao? Naika naman ni Lolo, iyan ang hindi niya masasagot dahil ang pagtawa daw ay hindi basta halakhak. Ibang-iba, parang may galit, ang tinig ay pabaliktad, parang nanunuya. Naika ko naman kay Lolo ay baka lamang isa itong taong siraulo. Pero umiling si Lolo, naika niya, hindi iyo. Ang lugar kinabukasan, nakita nila ang mga bakas. Hindi paa ng tao. Hindi rin hayop. Malalaki, mabigat, at kung papaanong umakyat ng puno ng mangga. Walang kaingay-ingay. Hindi yan kayang gawin ng tao. Ang umakyat ng puno ng pabaliktad. Tahimik ulit. Sa labas, parang may umuungol, pero mahina lamang. Dito ay lumingon sa akin si Lolo, saka muling binuksan ang kanyang bote. Kaunti lamang ang laman nito, pero muling bumula. Mas marahas pa kaysa kanina. At anya habang ibinubulsa ito, makinig kang mabuti, apo. Kapag may kakaiba, huwag kang sisigaw. Huwag kang magsasalita. Huwag mo silang babanggitin sa kanilang pangalan. Natanong ko naman kay Lolo,
Ay bakit? Bakit hindi sila kailangang banggitin? Malakas ang pandinig nila. Bawat pulong, naririnig nila. At kapag alam nilang takot ka na, doon, lalapit sila. Na dito'y tinitigan ko siya habang inilabas niya ang matagal nang itinatagong kutsilyo mula sa may baul. Gawa ito sa may kupas na bakal. Mayroong mga ukit na hindi ko maintindihan. Apo, ngayon pa lamang matuto kang manahimik. Kapag gabi na, hindi mo kilala ang mga gumagalaw sa iyong paligid. At sa may labas ng bintana, tila may mga matang nakamasid sa ilalim ng aming mga dibdib. Kumakabog ang kaba. Hindi dahil sa mga kwento lamang, kundi dahil alam naming hindi na lamang ito basta kwento. Na hindi pa man tumitigil ang mga alingaw-ngaw sa paligid ay nagsimula ng gumalaw si Lolo. Tahimik, mabilis, sanay na sanay. Kinuha niya ang patalim na bolo mula sa kanyang baywang, saka sinipat ang kawayan sa gilid. Nabulong pa niya. Apo, ito ka lamang. Bulong niya sa akin. Saka iniabot ang sisidlan ng mga nahuling hipon. Hinawakan niya ang isa sa mga tuyong kawayan sa tabi. Hinatak at tinaga sa magkabilang dulo. Pinatutulis gamit ang kanyang gulok. Mabilis, walang sinasayang na paggalaw. Tila mayroong hinahabol. Natanong ko naman ay bakit? Habang pilit pinapakalma ang nanginginig kong tinig. Hindi siya tumingin. Nauwi ka lamang ni Lolo. Kapag ganitong hindi na normal ang katahimikan, may nagmamasid, mayroong nakatingin. Napalinga ako. Ang hangin ay parang may dala. Mabigat, malamig, at tila may kasamang panunood. Hindi ito karaniwang gabi. Naanya pa ni Lolo habang tinatapos ang kanyang ikalawang sibat. Apo, kapag may nangyari sa akin, doon ka sa may ugat ng puno. Huwag kang gagalaw. Huwag kang lalabas. Tumakbo ka na mabilis. Papauwi. Na hindi ko maintindihan kung bakit ganito na lamang ang bigat ng boses ni Lolo. Nasanay ako sa kanya. Matapang, minsan galit, minsan pabirong bugnutin. Pero ngayon, seryoso. Seryoso si Lolo. At sa kanyang mga mata, naroon ang pagkilala sa totoong panganib. Tumingala ako sa paligid. Ang mga puno ay tila humihinga. Ang mga aninong likha ng buwan gumagalaw kahit walang hangin. At sa aking kalooban, alam ko, hindi kami nag-iisa. At sa gilid ng aking mga mata, napansin ko ang kakaibang kilos ni Lolo. Sa bawat hakbang niya, hindi siya lumilingon. Hindi niya binabaling ang likod sa makakapal na anino. Kahit na parabang walang naman ang gubat, panay pa rin ang sulyap niya sa mga likurang bahagi. Parang may inaasahang manggugulat. Nabulong ko naman sa kanya, Lolo, bakit ayaw mong tumalikod? Sumulyap siya ng bahagya sa akin. Nauwika niya. Apo, sa gabi, ang pinakamapaganib ay yung hindi mo nakikita. Pag humarap ka sa may dilim, kahit paano, alam mong nandyan lamang sila. Ngunit, bigla kaming napaigtad pareho nang marinig ang pagkalustos sa may kawayan. Mabilis, dito ay lumapit si Lolo at ipinako sa lupa ang hawak niyang sibat at itinayo niya ito sa gilid ng ugat ng puno. Apo, yan ka magtago. Huwag kang sisilip kahit anong marinig mo. Na bago siya tumalikod, kinuha niyang muli ang maliit na bote sa kanyang bulsa
Pinagmasdan ko ito. Kumukulo. Unti-unting namula ang likido. Tila ba may apoy na bumubuhay sa loob nito. Muli niyang ibinulsa ang bote. Saka hinugot muli ang bolo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang buong katawan ko'y nanlalamig. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang yakap ang darigyan ng hipon. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang mababang tawa mula sa hindi kalayuan. Mabagal, malalim, hindi ito karaniwang tawa ng isang tao. At bigla, mula sa may kakahuyan, isang malakas na kaluskos ang aming narinig. Mga tuyong dahon na tila pinaghahampas ng mabibigat na paa. At kasunod nito, ang isang mababang pagtawa. At dito ay tumungaw mula sa madilim na masukal na parte ng gubat ang isang baboy ramo. Pero may mali. Hindi ito karaniwang baboy ramo. Napakalaki nito. Parang kasing laki ng tao. Ang balahibo'y magaspang at makapal. At ang kanyang mga mata nagliliwanag. Na ang pinaka-kinatatakot ko ay ang bibig nito. Nakangisi. Para bang tumatawa. At ang tunog ng pagtawa nito ay katulad ng halakhak ng tao. Nabulong pa ni Lolo mula sa kanyang pwesto. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Na dito'y mabilis niyang hinugot ang kanyang unang sibat at inihagis. Nasa bilis ng kilos ng pahawira mo, aakalain mong ito ay tao. Umiiwas ito sa tagiliran, kasabay ng kanyang malakas na pagtawa. Hindi ito nasugatan, na parang nang aasar pa. Nabulong ni Lolo. Ganun na, hayop ka. Bulong ni Lolo, sabay hugot nito sa pangalawang sibat. Ngunit, bago pa man niya maihagis ito, isang mas malakas na pagyanig ang aming narinig mula sa kabilang bahagi. Isa pa. May isa pang nilalang. Hindi natitinag, mabilis, at mas nakakatakot ang itsura. Na ngayon, sila ay dalawa na. Ang isa ay mabilis na gumagalaw sa gilid, umapalibot, habang ang isa naman ay nananatili sa may harapan. Tila inaaliw kami sa pamamagitan na nakakapangilabot nitong halakhak. Muli akong pinasaringan ng malamig na hangin. Umakyat ang kilabot ko mula sa batok. Dahil parang may gumapang na buhangin sa aking anit. Na dito ay napatingala ako at doon ko nakita sa may itaas ng punong pinagtataguan ko. May isang anyong baboy ramo na nasa may itaas ng puno. Pero kakaiba ito. Kaya't may makahabang kuko. Nakatingin sa akin ng diretso. Ang mata nito'y tila pusa. May dilaw na liwanag at may bakas ng kamalayan. Hindi ito hayop. Hindi. Na dito ay halos suminto ang tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Dahan-dahan itong gumagalaw pa ibaba. Dumadapa. Wari handa ng tumalon. Ang mga kuko nito kumahagod sa may katawan ng puno. At bulong ko, Lolo, Lolo. Ngunit hindi ko na halos natapos ang pagsigaw ko. Mabilis, parang kidlat, may isang bagay na sumibat papaitaas. Isang matulis na kawayan na bumuyak sa hangin. Na tumama ito sa may tagiliran ng nilalang. Napaunggol ito. Umaatras pa paakyat.
na mabilis na napalundag pabalik sa mga dahon at kumaripas ng pagtakbo na halos mabali ang sanga dahil sa bigat nito. Narinig ko ang mahahabang kaluskos, mga pagtakbo ng papalayo, na dito ay lumapit si Lolo. Hinihingal na wika pa niya. Ngayon niya subukang tumawa. Na dito'y tumingin siya sa akin. Sa ngiti niyang bungi, nakita ko ang tila tagumpay. Pero may bakas din ng pagod, ng bigat, at ng kaalaman na hindi pa natatapos ang gabi. Ang dilim ng gubat ay mas lalong lumalalim matapos ang bakbakan. Sa hindi kalayuan, narinig naming muli ang malalalim na ungol. Pero ngayon ay may halong pagdaing. Parang may nasasaktan. Kumahabol sa kanyang paghinga. Kasunod ang mas mahinang kaluskos. Waring may hinihila, isinusuray ng papalayo. Lumingon si Lolo sa pinanggalingan ng tunog. At sa huling saglit, hinipan niya ang kanyang ilong, wari pagsinghal, na dito ay tumingin siya sa akin, at sa wakas, muli siyang nakangiti. Ito ang kanyang bunging ngiti na palagi niyang ginagawa tuwing siya'y kampante na. Nauwi ka niya sa mababang tinig. Apo, ligtas na tayo. Huwag ka nang matakot. Na dito'y tumango ako habang nanginginig pa rin sa labis na takot. Hindi na siya nagsalita pa. Kinuha niya ang natitirang sibat. Tinapik ako sa aking balikat, saka itinuro ang daan naming pabalik. Na mahina niyang bilin habang papakit kami sa may gulod. Apo, huwag ka nang lilingon. Diretso lang. Na dito'y tahimik kaming naglalakad. Agos hanggang buto ang katahimikan. Sa bawat hakbang, ang mga talahib ay waring humahaplos sa aming balat. At ang amoy ng dugo sa lupa ay nananatili sa aking ilong. Pero sa kabila ng lahat, ipinagpapasalamat ko, nakaligtas kami. Nasa paglapit namin sa may lumang puno ng saging sa tabi ng daan, napahinto si Lolo. Doon, sa may katawan ng puno, nakatusok pa rin ang isa sa kanyang mga sibat. May dugo, kulay tuyong pula at itim na parang langis. At may mga bakas ng kamay sa lupa, waring may dumampot nito o umaalalay sa may sugatang nilalang. Na dito'y tumawa si Lolo ng bahagya na aniya. Sa tingin ko, mukhang mayroong napuruhan. Natumango lamang ako. Pilit nilulunok ang aking kaba. Pero sa loob-loob ko, hindi ako sigurado kung yun ba'y tunay na pagtatapos o pahinga lamang ng aming kwento. Sa pag-uwi namin, sa wakas ay narinig kong muli ang tunog ng mga kuliglig at palaka. Parang nagsisimula na ulit huminga ang paligid. Pero sa loob ng dibdib ko, nananatiling nakakulong ang takot at ang alaala ng mga matang nagliliwanag sa may itaas ng puno. Kinabukasan, tila ba may kakaiba sa hangin. Tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Wala ang karaniwang halakakan ng mga tambay sa may tindahan ni Aling Rosa. Wala rin ang mga sigawan ng mga bata nagtatakbuhan sa bakuran ng paaralan. Kahit ang mga aso sa paligid, tila nakaamba lamang. Tahimik na nagmamasid. Habang naglalakad kami ni Lolo sa may looban, may ilang matatandang babae ang napatingin sa amin. Na isa na dito, si Aling Puring. Napahinto ito sa kanyang pagsasampay. Napamulagat nang marinig na galing kami sa may gulod. Natanong niya halos pabulong, "Doon ba kayo dumaan?" Nanapatango si Lolo. Hindi na siya nagbigay pa ng mga dagdag na kwento. Ang ilan sa mga nakarinig ay tahimik na umalis. Ang iba, napatingin lamang sa lupa. Waring ayaw makisali sa usapan.
at naroon ang isang matandang lalaki sa may sulok ng tindahan. Si Baong Kulas, isang dating albularyo, ang tanging nagsalita habang iniikot ang kanyang baston. Naaniya sa kanyang paos na tinig. Yung mga yun, dati nang nambibiktima sa may gulod. Panahon pa ng mga Hapon, may mga nawawalang sundalo. Akala ng iba, rebelde ang kumukuha. Pero, hindi sila umuwi kahit patay. Na dito'y walang sumagot. Wala nang nagtanong pa. Ang tingin ng mga tao sa amin ay hindi lamang pagkagulat, kundi takot na may halong respeto. Tila ba alam nilang may nilabanan si Lolo nung gabi. Tila ba hindi na nila kailangan marinig ang buong kwento. Dahil sa tahimik nilang mundo, may mga bagay na hindi na tinatanong. Hindi ko na muling nakita ang ganoong klaseng nilalang mula nung gabing iyon. Pero hindi ko rin kailanman nakalimutan. Lalong-lalo na, hindi ko malilimutan ang bigat ng hangin. Ang amoy ng dugo ng aswang. Maasim, sunog, parang bulok na langis at laman. Lalong-lalo na, lalong hindi ko malilimutan ang itsura ni Lolo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Payat, kulubot, pero hindi kailanman umuurong sa kadiliman. Ngayon, matanda na rin ako. May mga apo na rin akong madalas dalhin sa ilog, kagaya ng ginagawa namin noon ni Lolo. Pero bawat hakbang sa kagubatan, bawat taluskos ng gabi, may bahagi sa akin na laging nakaamba. Katulad na lamang kaninang umaga, dumalaw ako sa may libingan ni Lolo. Matagal na siyang pumanaw. Tahimik ang sementeryo. Pero parang may nararamdaman pa rin akong mga mata sa may likuran ko, kagaya ng dati. Inilagay ko sa tabi ng kanyang lapida ang isang maliit na sibat na kawayan, katulad ng ginamit niya noon. Gawa ko ito mismo. Matulis ang dulo na pagkatapos kong magdasal, saglit akong tumingin sa mga puno ng saging sa may di kalayuan. Sa lumang gulod na minsan naging larangan ng takot. At sa katahimikang yun, isang tanong ang hindi ko pa rin masasagot na kahit lumipas na ang dekada. Ilang gabi pa kaya bago sila muling tumambang ng mga tao sa nayon? Na hindi lahat ng kwento ay kailangang maunawaan. Ang iba, sapat na ang maalala. Ang kwento kong tinambangan ng aswang ay hindi lamang tungkol sa isang halimaw sa gubat. Isa itong kwento ng katapangang minana ng paglaban sa takot kahit nanginginig na ang tuhod. Dahil may batang kailangang matutong mag-ingat kapag tahimik ang paligid. Ito'y pagpasa ng karunungan mula sa matandang tahimik, ngunit mapagmatyag. Mula sa lolo na palaging may hawak na sibat, hanggang sa batang sa isang iglap, ay namulat sa mundo ng mga nilalang na hindi tinutukoy sa kanilang mga pangalan. Sa gulod, sa mga punong saging na walang galaw, may mga lihim na hindi natutulog. Hindi laging halimaw ang dapat nating katakutan, kundi ang katahimikan ng mga matatanda. Ang hindi pagsasalita tungkol sa mga nangyari noon, dahil kapag ang kwento'y nalimutan, ang panganib ay bumabalik na parang bago mula sa nakaraan. Sa mga nakakita ng matang nagniningning sa dilim, sa mga nakaamoy ng dugo ng nilalang na hindi galing sa mundo natin, alam nilang ang gabi ay hindi palaging payapa.